Kumusta na po siya ngayon sa ngayon? Galing kami sa hearing kanina sa arraignment, but nabigla tayo nung sa arraignment, si judge mismo ay humingi ng tawad kay Jason Sa. Ayun. Inaamin po ng court na nagkamali sila. Nung pagpasok namin sa court hearing, si judge mismo ang tumayo at humbly humingi ng tawad kay Jason Sa dahil sa pag-issue ng warrant of arrest. Ang dahilan po niya, yung platform daw ng e-warrant, pag ilagay mo na 0 or ilagay mo na no bail, ang malagay daw doon, non-bailable. Hindi daw nabasa, so yun ang na-print. Ito yung with respect to illegal publication, ano? Tama yes. po ba ako? We were talking of the unlawful publication. Ang nilagay kasi sa warrant of arrest, non-bailable. Yun. Ang So, dapat ang dahilan doon po ay ni no Judge, bail nagkamali ang required court. kasi hindi na kailangan ng bail doon kasi walang warrant yun di ba? Kasi you will Tama. be released No. on your own recognizance. Tama po ba ako? Yes, tama. Pag say no bail required, so dapat hindi na ang court mag-issue ng warrant of arrest. For ang dahilan ng court, hindi daw niya sinunod ang recommendation ng DOJ kasi may cybercrime involved. So 1 degree higher. So therefore, kailangan ng warrant. So that's why nag-issue siya ng warrant, but nagkamali daw ang platform ng e-warrant. Ang nalagay daw doon, not bailable. So humingi siya ng tawad. Personally, humingi siya ng tawad sa akin at saka sa kay Jason Sa. Then second, nag-file tayo kanina ng motion to quash. So hindi natuloy ang arraignment. Ang grounds natin sa motion to quash, bakit doon final sa Pasay City na ang alleged offended party is President Bongbong Marcos, hindi naman taga Pasay City. So, hindi ang crime was not committed the alleged crime was not committed in Pasay City. The only grounds for NBI is the main office ng NBI is in Pasay City. Sabi ko, ang NBI, hindi naman siya dapat, walang authority to be the private complainant kasi the Hindi alleged siya offended offend party Hindi naman is libel PBM. against the NBI. Tama. So, libel is a crime against honor. It is crime against reputation ng isang tao. It is a private crime. Yes. So therefore, only the offended party can file the case. With respect naman sa publication, still, NBI has no personal knowledge. So nag-file tayo ng motion to quash. Ang sabi naman ng court, binigyan niya ng 10 days ang Department of Justice to file a comment. After that, the case will be submitted for resolution. At Attorney Mark, hindi ba ang prevailing rule of procedure kapag libel or cyber libel involving a public official ay doon ipina-file sa prosecution office where he holds office? Tama. Where he holds the office. Ang opisina ni BBM is Malacanang. So, Nasa Maynila. sa Pasay Final. Oo. So, venue is improperly laid. Si BBM mismo, hindi naman nag-issue ng any affidavit na isubmit sa NBI para i-consider as... Teka, naputol yata si Attorney Mark. Humina signal, humina palagay ko, signal. sinasabotahe tayo ng Malacanang. Oo, anyway, yun, hindi, tama yung sinasabi niya. In the meantime na nire-recover natin yung signal natin kay Attorney Mark, ay tama po yun Ang naaayon sa batas, the procedure ay kapag ikaw ay public official, Opo. doon mo ipa-file where you hold office. So, halimbawa ako, si Pangulong Marcos, maaring ang kanyang residence ay Lawag, Ilocos Norte, o maaring, di ba, may bahay sila sa San Juan, Opo. sa Ortega Street. Pwedeng, maaring siya ay residente ng San Juan, hindi ko po alam, ano? Ang alam ko lang, si Tariela, taga Sarat, Ilocos Norte. Oo, yun lang ang alam kong medyo, hindi pa rin ako sigurado roon. Opo. Pero, kung ikaw ay public official, regardless of your residence, ayon sa batas ng libelo, doon may ipa-file kung saan ka nag-oopisina. Nangyari na po yan doon sa libel case ni Duke Frasco na final niya sa Cebu dahil siya daw ay congressman ng Cebu. Ngunit, napadismiss namin yan kasi sabi namin, ikaw ay congressman, incumbent ka. Ang congressman ng Cebu, bagamat ang kinakatawan mo ay
isang distrito sa Cebu Province, Opo. hindi dyan ang opisina mo. Saan? Sa batasan. Kasi ikaw ay legislator. Doon gumagawa ng batas. That is where the legislative process is being done sa batasang pambansa. Therefore, ang opisina ng mambabatas, lahat ng mambabatas Ay, sa Congress. ay sa Congress because doon nila ginagampanan ang kanilang Tungkulin. duty. Ayan. Anyway, nakabalik na po yata Yan na. si Attorney Mark Tolentino. Yes, Welcome tama. back. So ang kaso kasi ni Jason sa kasama si Eric is dalawa. Opo. Isa is unlawful publication and pangalawa is cyber libel. Mhm. Ang ginawa kasi ng DOJ, hinihiwalay-hiwalay ni ang court. Hindi isang court lang. Iba ang court sa cyber libel, iba ang court ni Jason sa unjust sa unlawful publication, iba naman ang court ni Eric Celis sa unlawful publication. Pero isang Iba-iba. publication lang po yun, Attorney Mark. Unlawful publication under Article 154 of the Revised Penal Code. Kasi yung pag-post daw ng health, yung fake news daw. Oo. So ang ginawa natin, walang jurisdiction ang Pasay kasi ang basis nila for the filing of the case, ang opisina, main office ng NBI, which is in Pasay City ang NBI. NBI. So, hindi naman ang NBI ang offended party. Ang NBI can investigate, but hindi sila ang offended party. Bakit sa NBI final ang kaso? Oo So, nga, oo. yun ang grounds natin for the dismissal of the case. And hopefully, the court will decide in our favor. Attorney Mark, yun bang basis ng unlawful publication is the same posting that formed the basis for filing of cyber libel charges? Ang elemento ng unlawful publication in relation to fake news, kung it will affect the state, it will endanger the state, yun lang yan. Pero yun ang bang same statement naman- publication po ang naging basihan? Yung cyber libel? Ang publication, yung ang basihan. Same posting? Ang posting, Same publication ang basihan. same na pinost, Same. hindi ng basihan. Same. Same, lahat. bakit hiniwalay ang korte? Yun nga. So, Yun ang korte, apat na court katakataka ngayon. dyan. Hindi ba harassment ito? So, iba-ibang korte, ba't lahat sa Pasay City, final? Overkill nga eh. Nung pag-aresto nga ni Jason sa more than 30 NBI agents ang nandoon. Oh, So, ang dami na hindi naman makatakbo yun si Jason sa. 30. Ang tanda-tanda na yan wala pang buhok. Paano Kanina- tatakbo yan? Kanina, doon sa court, napuno ang court ng mga NBI agents. Kami ng dalawa ni Jason sa doon, that napuno ang court ng mga NBA agents. Sabihin natin na sa mga 20 lahat doon. Parang armed and dangerous, ano? Parang terorista Oo, parang ang ganun ang inaaresto, nangyari. no? Parang hindi journalist. Oo, parang yun ang nangyari. So, in fairness naman ni Judge, pinakinggan niya yung mga motions po natin and binigyan ang DOJ to reply or to give comment. So, sa ngayon po, nakapagpiyansa na po ba si Mr. Jason? Nagbayad na po tayo ng piyansa na 10,000 pesos. Tapos, we are waiting for the order of release as of today. Hopefully, bago mag-12 noon, may order of release na para ma-release na si Jason sa. Ayun, nasaan po naman si kasamang Jay sa ngayon? Nasa NBI Detention Center sa National Bilibid Prison doon sa Muntinlupa. Okay. Malayo-layo rin yun, ano? O, nakapunta na ako tama. doon. Dinadetain dati yung isang kliyente ko, si Congressman Tevez. Doon din. Oo. So, ano pong, kumusta naman ang mood ni kasamang Jay? Ano bang, niya? Ano bang frame of mind niya? Natutuwa siya sa nangyayari kasi para siya yung simbolo ng demokrasya. Siya yung simbolo ng pagigipit ngayon sa ating government. And simbolo siya ng lahat ng mga broadcasters na kung magsalita pala tayo ng masama against our government, baka may kaso tayong ipa-file na cyber libel, unlawful publication. So, yun. But natutuwa siya kasi para siya naging hero sa lahat po ng mga broadcasters. But by the way, with respect sa kaso niya na cyber libel, with respect, and also with Eric Celis, hindi pa nag-issue ng warrant of arrest ang korte. Okay. So, wala pa. Wala pa. Ang warrant lang na na-serve is yung unlawful publication, but mali yung warrant. But in fairness naman sa court, binago nila ang warrant na ma-rain to bail. So,
naghintay ang court nung Saturday and Sunday na mag-bail dapat si Jason sa. Unfortunately, wala kami natanggap na order na binago pala nila ang order na available pala ang kaso. Pero hindi ba abogado yung hepe ng NBI? Hindi ba niya nakita na may pagkakamali na hindi naman tama. among those that where bail is discretionary, yung illegal publication? Ang illegal publication, ang penalty doon, 1 month to 6 months lang. Oh, hindi nakita yun ng pamunuhan ng NBI na mga abogado naman sila. Hindi nila nakita that there's something wrong at inimplement Hindi lang nila. May DOJ circular noong 1978 na bawal mag-serve ng arrest pag weekend or eve ng holiday pag non-bailable offense. Bawal mag-serve ng warrant of arrest but still sinerve pa rin ng NBI. Ayun. So, well, alam na this na talagang ginagamit ang NBI natin, wini-weaponize para iharas ang mga kalaban ng mga gobyernong ito. Yes, tama. Anyway, ano pong, yun naman pong, kayo po rin ba ang abogado ni Ka Eric Celis? Yes, tayo mga abogado ni Eric Celis. So, with respect kay Eric Celis, walang warrant of arrest na in-issue pa ang court. Ibang court naman kay Eric Celis kasi hinihiwalay-hiwalay sila. So, yung court ni Eric Celis sa unlawful publication, wala pang warrant na in-issue, but yung DOJ nag-issue ng resolution recommending no bail required. Yun pa rin. But, and also with respect sa cyber libel, wala pa din issue warrant ang court ni Eric Celis. Hindi ba, wala ba kayong nakikitang something malicious dahil dito sa pagka-i-issue ng mga no bail required na phrase ng DOJ na nagiging subject to misinterpretation? Yung no bail required, yun talaga ang mga kaso na maliliit lang. Oo yun ang alam ko oo. But no bail required talaga ang ilagay sa DOJ. Own recognizance yun actually. Dapat ang court hindi na mag-issue ng warrant of arrest but order for setting of arraignment and pretrial. Yun dapat ang gawin ng court. Oo, doon lamang kapag hindi ka umapir sa arraignment, doon ka lang mawawaran. Warrant, tama. Pero pag umapir ka, walang waran. Kasi nangyari na rin sa akin yan. Nadedemanda rin naman tayo dahil sa pamamahayag natin. Oo. Yun din. Pero ang sabi ng court, hindi daw applicable yan kasi may 1 degree higher kasi it is a cyber crime. So may cyber crime involved kasi allegedly si Jason siya gumagamit ng internet. So 1 degree higher under the cybercrime law. So dapat may warrant daw. So nag-set sila ng 10,000 pesos na warrant. Okay. Attorney Mark, any last messages to our people bago po tayo mag-break? Sa lahat po ng mga followers ni Ka-Ferdy, of course, kay Joby, lahat na ginagawa natin in accordance with law, ginagawa po natin para makuha ang justisya ni Eric Celis at saka ni Jason Sa. Yung dalawang tao na yan, biktima lang sa pangharas, biktima sa pag-exercise lang nila ng freedom of press dahil doon, yun ang nakuha nila na pangharas sa current administration. And as a lawyer ni Jason Sa at saka ni Eric Celis, gagawin ko ang lahat to protect the right, yung constitutional right nilang dalawa and to avoid yung mga pang-abuso ng ating current administration. Alam mo, Attorney Mark, parang nagiging badge of honor na sa ating yang may demanda ako. Meron din akong inciting to sedition at saka sedition. Tama. Yung cyber libel sa akin, buti na lang na-dismiss at meron pa akong bagong cyber libel case na ngayon dahil lamang sa pagsasalita natin ng katotohanan. Ibig sabihin, kung dinimanda po tayo, Ka-Ferdy, ibig sabihin, matulis yung dila natin. Tama po yan. At sana, Attorney Mark, pagka ako'y, kung may lumusot dyan at nadimanda ko, pwede rin kitang kuning abogado ko. Yes, because you are my idol. Salamat. Kasi may kasabihan, Attorney Mark, a lawyer who represents himself has a fool for a client. Kaya kailangan din natin ng abogado kahit abogado ka. Yes, basta ikaw Ka-Ferdy, idol kita, walang problema anytime. Yan din ang sinabi ko kay Auntie Claire Castro. Kasi yung demanda sa kanya ni Lian, siya yung tumayo na sarili niyang abogado. Kaya niremind ko siya nung saying ni Abraham Lincoln.
na a lawyer who represents himself has a fool for a client. Tama. Anyway, maraming salamat po, Thank Atty. you. Mark Tolentino, at maraming salamat din po sa inyong paglilingkod sa ating mga kasamahan sa pamamahayan. Salamat, DWIC. Salamat, Ka-Ferdy Salamat and po. Miss Jovi. Yeah, Yan mabuhay po, kayo, sir. Oo, ang tinig ni Attorney Mark Tolentino. Abogado ni Mr. J. Sonsa at ni Ka. Eric Celis. At nakita niyo naman po ang pattern. Isang tao aarestuhin, matanda, hindi naman violente, walang criminal record ng violent crime. 30 para lang mapahiya at mataranta. Oo, ganyan ang ginagawa po ng ating pamahalaan ngayon. Kasi natatarantasan na sila. Panic mode sila. Kita mo yung nangyari doon sa Prague, yung tinatawanan natin. Opo. Oh. Hindi nila malaman kung my arestado nga o hindi. Meron naman tayong embassy ron. Nagpadala sila ng high-level delegation. Cabinet rank. Pagdating nila ron, wala na pala ron. May anong pinunta nyo ron? So, kung ano-anong sinabi nitong si Vida na naging bandido, hindi na bida. Si Secretary Vida, nung nag-press con siya, nasa Prague siya, nag-video teleconferencing siya, ang sinisi pa yung mga patakaran ng European Union na maluwag daw masyado, wala daw border control, chuchu-chuchu. Kayo po ang palpaki. Pambihira naman, sinisi niyo pa yung European Union.